Miyerkules ngayon at basura day uli. This time, kasama na yun talagang mismong basura. Diba, sa last kong video, sabi ko sa inyo merong recycle, compost, at ngayon, sasama natin yung basura na yung mga hindi pagkain, hindi papel, wala masyado. Temperature namin dito siguro, kita nyo naman wala akong gloves, so hindi mahangin. I'd say little plus 2 or minus 1, ganon. Isisave ko ito. Ito ay repolyo at makatas-katas na mga mansanas, saging, sibuyas, mga berries, grapes. Lalagay ko yan, compost ko yan, no? Yan, andyan. Para sa summer yan, sa mga halaman. Yung tineturn ko yan paminsan-minsan para maging pataba. Ma-decompose ng maayos. Yung mag-init siya para mag-turn siyang pataba. Pinakang magandang pataba, natural. Walang tatalo dyan kung hahanap kayo sa mga big box stores tulad ng Home Depot, Lowe's, Reno, or kung nasa US kayo, Ace Hardware, Menards. Yan ang the best. Alam niyo, tatalo lang dyan yung ginagawa ng iba na nagfa-farm sila ng bulate, at yung echas at yung ihi ng bulate, yun ang ginagawa nila na pataba. Yun ang the best talaga. Worm casting ang nalala ko kung yun ang pangalan nun. Kaya ito, hindi ko to ibibigay sa aming town at tatabi ko siya kasi pag nagkaroon ng pagkakataon, ibibideo ko to na makita nyo kung paano ko to ginagawa. Kaya dito lang siya. Lakay, bakit lagi kang nagbabarog kapag nagtatapon ka ng basura? May pinya pa pala dito. Hindi ako nagbabarog. Oh, yeah, nagbabarog nga pala ako. Tinatagal ko lang yung mga yellow snow na nakadikit sa mga containers. May bungee rope siya para pag yung raccoon gustong tanggalin, hindi yan matatanggal ng madali. Ito na tawag ko sa inyo basura. Itong basura, ito yung every other week.
Every Wednesday to. Ito rin yung maaari niyong gawin. Lalagay lang natin to sa kurbada. Dahan-dahan kasi pababa yung yung driveway at may yellow. Yung recycle naman, pinag-isa ko na siya ng container kasi para pag pinick up nila, madali ko nang ibalik dito. Konti na lang yung dadalhin mo pabalik sa likuran. Kung titingnan nyo, napakaraming yelo. Yung green, last kong video, pinakita ko sa inyo na hindi kailangan masyadong pabigat. 40 pounds ang kanilang limit. Kaya, check nyo yan. Tapos, kasi kung over 40 pounds, so talagang mabigat. Siyempre, hindi naman nila titimbangin, pero ramdam nila yon. Kung kaya nilang buhatin yung 40 pounds, feeling strong sila, they'll do that. Pero ang kalakaran 40 pounds na ang limit nila. Kaya dito kasi ang mga manggagawa, pinoprotektahan nila, making sure na yung kanilang empleyado ay making sure ang kanilang empleyado ay nasa safe na environment. Kahit nagtatrabaho, pinapasweldo, ay hindi sila nanganganib sa trabaho or yung masaya sila at yung mga makatao, yung workplace, di ba? Hindi katulad ng unang panahon na kailangan umakyat sa building, walang harness, ito ang babayaran kita, ito ang pera, and kung gawin mo yon, and they will say, cool, okay, I'll do that. I remember yung sa ating yung mga stuntman, it was in the 80s or late 80s or early 90s na may nagkomento na gustong-gusto ng mga banyaga yung Pilipino kasi mga stuntman. Kasi kung may papagawa silang stunt, they will do that for just, bayaran nila. And wala nang sign contract or hindi sila salang-alang ng mga Pilipino yung kanilang kaligtasan dahil pera, importante, di ba? Ganun din ang mga gumagawa ng film. Hindi lang kailangan mga problema na pwede silang masu ng mga Filipino stuntman kasi nga bayaran mo kami ng pera, okay na. And sa modernong panahon ngayon, nagbabago ng lahat. Kailangan protektahan ang mga empleyado. Kaya ito, even yung sabi nila 40 pounds is no more than that. Anything that hindi namin pipikapin. Ngayon, lakay, pag hindi pinikapan na mangyayari, well, let's say hindi pinikap kasi 50 pounds yun and more. And nag-complain ako, ba't di nyo pinikap yung aming basura? Then meron silang reason. Mabigat eh. That's against our kalakaran. And tayo naman kailangan maintindihan natin yon. Kasi
hindi ka dapat mag-complain, di ba? Pag nalaman mo yun, ay okay, yeah, wala namang maayos na yung problema. Kaya siguraduhin nyo na yung karapatan yung pantao pag pupunta kayo dito sa Canada or sa US, I make sure, even sa Pilipinas, siguro meron na nun, di ba? Hindi ko na kasi matandaan eh. Siguraduhin niyo na yung rights niyo lagi ay nasusunod at hindi nalalabag. At lagi kayong maging huwag kayong matakot na mag-speak up o magsalita dahil karapatan nyo to. At okay lang kung hindi kayo masyadong mag-English. Mga Pilipino kayo, there's a reason kung ba't nakarating kayo dito. That means nakapasa kayo ng basic English, nakaintindi kayo, and kung hindi man, humingi kayo ng tulong sa mga kamag-anak, kaibigan, at tutulungan kayo. Kung sa tingin nyo na naabuso kayo, given dito sa kalsada, hindi po pwede yon. Kung nag-film ako dito at may dumating and sinasabi nila, hey, you can't film while I'm walking. You can't film me. Well, siguro alam niyo na to, it's public. Pwede yung hindi, pwede ko ako mag-film. Kaya kung it just happens na tamaan ka ng aking lente, then you can't really do much about that. Well, there is. Pwede. You can ask nicely. Pero legally, can't. Public to eh. And bigyan ng mga kailangan nyo malaman din dito na if someone approach me here, this is actually a private property na. You can't simply just come here at confront me or simply just do whatever. Kung sabihin ko sa'yo, huwag ka dito, umalis ka, then at ayaw mo, then you can be charged trespassing kasi wala kang basbas ng mga nakatira dito or ng may-ari. You can simply just walk there, and unless alam ka ng may-ari, you can get charged. Kung yun ang path na pupuntahan ng magdidemanda. Kaya dapat malaman niyo yung mga yon. Yun ang dapat. dapat. Marami pa. Maybe we'll start talking about that, di ba? Yung mga insurance, yung mga paano pag na-stop kayo ng police, yung mga ganon. And don't be afraid sa mga police. I know maraming masasamang mansanas sa bawat kategorya naman, di ba? Teacher, magulang, and even police. At kung ano-ano pa, even sa mga tao na nagtumutulong, may mga tao dong hindi rin maganda ugali. Tulad sa mga shelters, tulad sa mga nagbibigay ng mga donasyon. Pilit may tao masasama. Hindi ang kagandahan nun, hindi yun kadalasan. At may bibig tayo, magsalita tayo, may utak tayo, kaya nating ma-analyze, matingnan yung mga nangyayari. Hindi tama to, di ba? Feels like I'm being bullied, or maybe that's a racial slur he just said to me. Yung mga ganon. Pero kung titingnan nyo ang Amerika at Canada na isang marami ditong masasama, marami ditong yung delikado, and of course yung mga lugar, and you won't go there. Trust me, alam mo nyo yun. Pero kalakhan, kabuuan, hindi na yun nangyayari ngayon. Matagal na. Napakatagal na. Okay? Bago pa tayo panganak, hindi na nagbabago na. Kaya, ay, tumagal na yung usapan natin. Kunin ko yung basura. Ito naman yung basura. Ang ginagawa ko sa basura ay plastic sila, nasa plastic bags. I know it's not environmentally friendly, pero mas convenient ito. At ngayon, anong container nila? Any container ang pwede mong ilagay. Pero again, katulad ng compost bin, may limit yung bigat noon. Kung itong gagamitin ninyo at pupunuin nyo, at napakaraming mga
ilalagay ninyo, buhatin nila yun, di ba? It's not, hindi nila kayang buhatin. It's yung effort nila, yung bigat nito, yun ang question. Katulad ng sinabi ko, yung union, di ba? At may kalakaran sila, which is, I think tama lang yun at patas. Kaya yung ganito, pwede, pero kadalasan mas maliit pa dito. Pero mataas ang nilalagay nila, ang gamit nila. Maybe may pakita ko sa inyo doon. Pero very convenient sa amin dito na ilagay sa plastic. And since they do recycle din, you know, I know you buy plastic din sa supermarket, pero this is itong choice ko. Yan, tatlo lang ang allow. Kung gusto mo ng 4 na bags or 5 hanggang 6, pwede kang maglagay ng, pwede mong dagdagan, pero yung ika-4, 5, 6, 7, kung ano pa, I think ang limit hanggang 9. May bawat ika-4 hanggang 9 ay may sticker yon. Yung sticker na yon, isang luminous, very bright color sticker na kasing haba ng ganyan. About 5 inches long. And ididikit nyo yan dito. So nakatag yung ganyan. Tapos pagdating ng basura, bambabasero, sila pick upin na yung 3. Tapos dami nito pero okay lang kasi nakita ko yung sticker. Nakalagay dito yung sticker. Ika-4, ika-5, ika-6. Madalas 6, ika-6. Ganon. Ang may sticker. Meaning, yung sticker na yung nabibili nyo sa town, sa munisipyo dito, I think yung haba no, maybe a dozen is $10. So may kamahalan. Wait. $15 isang banig. And I don't know, hindi ko na matandaan kung ilan ang banig na yun. Definitely more than 10. I'd say ewan ko. Pero isang banig yun. Let's just say 15 na sticker for I don't know. Marami kami diyang binili. Okay, let's just say $20 or $15 na for the price of isang banig. So, yun ang ilalagay mo doon. Meron pa kasi ako dyan natira sa garahe. Kasi hindi namin madalas gamitin yon. Pero ngayong spring cleanup sigurado kasi ang dami namin mga basura. Kaya panahon ng pagtatapon yun. Spring cleanup ang tawag naman doon. Ito nga pala, kung talagang marami akong basura, meron akong garbage bag na transparent galing Costco. Yung pinakamalaking bag na kunin nyo yun kasi maganda yung matibay yun. Although yung quality bumababa na kasi 10 years ago, quality talagang maganit. Ano yan? Makunat. Very, very, very strong. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin ko na maganda pa rin siyang klase. Pero alam kong hindi siya kasing kapal nung unang panahon. Kaya kung hindi, I won't recommend it sa inyo. Ang ginagawa ko pag tinaas nyo yun, I think ilang galon nyo, maybe 60 something, no, maybe more than that, 80. Not 80. Basta mataas siya. Ito kataas yun. Tsaka ganito kalapad. Ginagawa ko, nilalagay ko to. Ito isang bag lang to Nakaganyan siya. So, ito ay isang bag. Pag binuhat ito ng garbage man, okay lang, kaya niya to. At kung may konting effort, maybe 20 pound, maybe 30 pound, kaya pa rin niya yun. Kaya walang issue doon. Kaya itong 3 kong bag, naging isa. Kaya meron pa akong 2 bag na itatapon. Pero sa ngayon, wala. Kaya hindi ko sila kailangan pag-isahin. Kaya, yun. Ang bilin ko sa mga bata, wag itali ng todo. Sakali man na lagyan ko pa, kasi nga minsan hindi napupuno siya, and I know that's a waste too, ay madali kong tanggalin. Kasi pinakamahirap nito nagtatanggal ka ng
ng ng ang tawag dito, ng knot, itong binuhol mo ng nasa below ang temperature. See, magaan lang. Let's go. Dito sa amin walang kalsadang, walang walkway, kaya kailangan mag-share kayo ng daanan ng mga nadaan, pedestrians, saka yung mga motorista. Dito ko lalagay yung basura para madalas kong hindi sila paghiwalayin. Madalas ko silang paghiwalayin para organize naman ng konti. Ayan, maghihintay na lang kami ng pick up. Well, mga tao dito pagdating sila galing trabaho, unless retire sila, then pinipick up lang nila ito hapon na. Wala namang gagalaw nito eh. Yung iba iniiwan overnight at wala rin gagalaw. Well, maging busy ako ngayon. Nakikita ninyo may snow. Ito yung ayaw kong snow kasi may kabigatan siya. Talagang mabigat siya. At mas gugustuhin ko pa na isang talampakan ng snow kaysa sa 4 na pulgada na or even 3 pulgada na sagi na para siyang mashed potato. Kasi talagang may mas mahirap ang trabaho mo. At pero sa tamang tools at tamang galaw, tamang technique sa pagpapala, hindi talaga kayo iiyak. Sa huli kong video, I talk about winter winers or Filipino dito sa Canada and US. Sana maintindihan niyo yung sinasabi ko, na sana mamulat kayo, i-reevaluate yung sarili nyo, how you deal, kung paano nyo dinidil ang tinatakal ng snow, kasi I'm sure na you can do better than that. I mean, anong ibig mong sabihin, lakay? Ang dami yung oras I could tell sa pagbibideo na you can search mga proper, you don't even have to look at my videos, I have another video kung paano may mga videos kung paano yung technique ng pag-shovel ng tama. Pero kung hindi, at that's fine, go somewhere else. Check nyo. At isa pa, kung nakakabili kayo ng mga mag-invest kayo ng magandang pala. I'm sure ma-afford nyo yun. Kung hindi, then pag-ipunan ninyo, and I doubt na hindi nyo kayang ma-afford ng isang simpleng pala na cost more than your phone, even your value meal sa buong pamilya. Kaya invest, kasi para sa inyo rin yun eh. Maybe sa susunod hindi na kayo magwawine tungkol sa pagtatanggal ng snow, dahil may tama na kayong technique at may tama na kayong pala. Alright, hanggang dito na lang muna. Marami akong gagawin. At magbibideo pa ako sa kabila kong online channel. Kasi gusto kong pasalamatan dun yung isang guy na may sinabi siya sa akin na technique. May napuna siya doon sa akong shovel. And I'm suffering dahil sa shovel na yun. And I thought, minsan nagme-mental block kay. And I should have known that. Pero hindi dumating sa utak ko yun. Pero instead na deleting videos para hindi ako ma-discovering pumalpak ako, then I'm keeping that to show na my appreciation, kasi lahat tayo nagkakamali. Hanggang dito lang at hanggang sa muli. Tingnan niyo.
Tingnan nyo yan, no? Mga paaya ng coon or raccoons. Parang sa pusa, no? Alright.